What's up mga dudes? I'm here again. Another rainy day. Good morning. Kumusta? Thanks God, buhay pa tayong lahat. Andito pa tayo at malalakas. Umuulan at naisipan kong magbasa ng mga comment. May dalawang bagong comment na siguro kailangan nating sagutin. Ito yung topic natin ngayon. Siyempre, about sa GERD, anxiety. Meron tayong kaibigan na nagpa-endoscopy. Nag-positive siya sa H. pylori. What's up, man? Jay Mapilis. Yan. Shout out. Kailan lang to? 3 days. Hindi na ako masyadong nakakapaggawa ng vlog about sa mga comment dahil busy din tayo. Dami kasing trabaho. Umuulan. Yun sana ako magbablog sa labas. Kaso umuulan. Ina-allergy pa ako. Ayan oh. Kasama yun sa mga sakit kapag umiidad at na-expose tayo sa mga bagong kaganapan ng buhay. Mahalaga ang preventive. Kasi preventive, ang purpose ng preventive, palakasin ang immune system, palakasin ang resistensya, palakasin ang mga cells, palakasin ang bawat himaymay ng ating katawan. Yun yung purpose ng preventive. Bakit kailangan mag-prevent? Ang problema, karamihan sa atin, kasama ako doon. Kaya nga nagkaroon ako ng mga chronic disease kasi hindi nga tayo nag-prevent dahil hindi natin alam. Kaya mahalaga ang may karunungan, mahalaga ang may kaalaman tungkol sa galaw ng buhay natin. Yan, oh. Nakati ng ilong ko, na-allergy ako. Nagkakaroon ako ng sipon. Yan ang epekto ng hindi pag-prevent. Kaya nga masipag akong gumawa ng vlog kahit na busy tayo about prevention. Yung iba na pumasok dito sa video ito, hindi nila alam kung ano yung prevention. Balikan nyo yung mga video na ginawa ko. Yung sasagutin kong comment kay Jay Mapilis. What's up, man? Tsaka kay Sir Tito Jojo TV. Thanks, man. Andito ka at nanonood ka ng video ko. Ibig sabihin, mahalaga sa iyo ang kalusugan at gusto mo na rin mag-prevent. Prevention is a better than cure. Hindi ako nagsabi noon. Nabasa ko lang yun. At mahalaga naman talaga, tama naman talaga. Ang prevention ay mas mahalaga. Bakit? Kasi prevention, pipigilan mo magkasakit. Cure, aayusin mo, gagamutin mo, aalisin mo ang iyong sakit. Mahirap yun. Napakahirap. Ayun nga dito kay Sir, Jay, nag-positive siya ng H. pylori. Tapos, binigyan siya ng gamot. 2 weeks. Tapos, 2 klaseng antibiotic kung tama yung at kaparehas kita. Kasi karamihan sa mga nagkakaroon ng H. pylori, 2 klaseng antibiotic bukod pa yung ibang gamot. Ang masakit pa dito, kaya nga siya nag-comment, karanasan ito ng lahat. O kung hindi man lahat, napakaliit na porsyento yung hindi nakaranas ng nararanasan ni Sir J. Yung pagkatapos uminom ng gamot, pagkatapos inumin ang lahat ng nakaresetang gamot, parang hindi nagbabago. Ito naman ay sasagutin ko sa malikot kong imahinasyon at malikot na utak
na gumagana sa akin, ano, sa aking pangunawa. Yan. Daming sinabing malikot, yung pala pangunawa. Ano, base ito sa aking karanasan at base ito sa mga kaibigan natin na nagko-comment sa akin. Hindi lang ito first time na i-comment sa akin, hindi lang ito first time na mayroong dumating sa aking ganitong katanungan kasi natatawagan din ako paminsan-minsan sa aking messenger at paminsan-minsan yan yung topic namin. Sa aking pangunawa, sa aking pag-iisip tungkol sa bagay na yan, sa nararanasan natin yan, at sa naranasan ko dating ganyan, ano lang, ang aking kasagutan lang dyan, yung kasing ating stomach, bukod sa balat, meron siyang quote. Kung familiar kayo sa pagkakatay ng hayop, ng baboy, sabihin natin, kahit anong klase hayop na binebenta yung karne sa pamilihan, pag binukasan nyo yung stomach, yung pinakamalaking bituka doon, yung ganong kalaki, pag hinangina mo, may ganon, pag yung sa mga baka, ganong kalaki eh. Sa mga kalabaw, ano, meron siyang halos parang yellowish, ganon, pinkish na balok sa loob. Ano siya? Madulas. Kung familiar kayo o naglilinis kayo ng ganyang internal organ ng mga hayop na kinakatay natin, siya yung linalagyan ng tawas. Although yung bituka, mayroong ganyang napakanipis. Pero yung sa stomach, makapal siya. Pagka siya ay nalinis mo na, natanggalan mo na ng balok na yon, ng sapin na yon, magaspang na siya. Magaspang na siya. Para siyang makunat. At imagine mga kaibigan, mga dudes, kapag linuto mo yung intestine na yon, yung organ na yon, matagal palambutin. Ito, for my imagination, sa aking pakiwari, sa aking idea, yung tawas, configuration na to, ano lang natin, pag ang tawag natin doon, kung masabi yung term, comparison lang natin, mga dudes. Ihanalin tulad natin, hindi naman tayo kumakatay ng tao para mapakita. Ang kinakatay natin mga hayop na pang-market. Pero sa biology ba yun? Sa biology ba tayo o chemistry? Basta sa science, sa science nung tayo nag-aaral, hindi kasi tayo medical field, hindi tayo medical line ng ating pinag-aralan, pero nag-science tayo. Parehas yung sa hayop. May pagkakatulad yung sa hayop, internal, at saka ayon sa tao. Kaya pwede natin ipag-example yung sa hayop. Mga dudes, yung chemical tulad ng tawas na ipinahid natin, para matanggal yung balok na yon, ay like acid. Mayroon siyang part na acid. Ang katulad niyan, yung ating acid sa katawan, although natural yung acid natin sa katawan, sige, dahil natural yung acid natin sa katawan, example natin, guyabano. Natural, natural
chemical, natural chemical from the plant. Kasi guyabano ay isa sa mga kinagista nating kultura na ginagamit sa paglilinis ng internal organ ng mga hayop kapag ito ay ating lulutuin. Nakakatanggal din siya na like tawas, nakakatanggal din siya ng amoy. Acid ng tiyan, guyabano na galing sa plant, or parehas silang natural chemical, from human body at from plant. Yun yung sample. Ibig sabihin, natatanggal yung balok, natatanggal yung sapin na nagpoprotekta para masugatan yung internal organ natin. Kapag yung acid kasi ng katawan natin, yung enzyme natin, may pH level siya. Yung pH level, pag sinabing level, tama. From the acid, at saka, yun mga dudes. Nasa pagitan siya, ng acid at saka yung pH 9, yung tinatawag nating alkaline. Kaya nga, karamihan sa mga umiinom ng alkaline water, baka hindi nyo alam kung anong kalimitan, alkaline water, meron din mga nabibiling tablet na alkaline tablet. Food supplement, mga dudes. Yan ay ginagamit para maging level. Kasi kapag ka tumaas ang acid, bumababa ang alkaline, yung magiging katulad niyan, yung sinasabi ko sa inyo, pagka sa hayop, nalilinisin natin, tatanggalin natin. Kasi hanggang hindi nawawala yung balok na yon, kapag naglilinis tayo sa mga lulutuin nating internal organ, dinadamihan natin yung panlinis. Pinapalakas natin yung panlinis, pinapadami natin yung acid para matanggal yun. Yun po ang nangyayari sa ating internal organ sa loob ng ating katawan. Habang dumadami ang acid, sisirain niya, tatanggalin niya yung balok na yun. Magiging siya. Pero ang kunat-kunat nun, matindi talaga yung acid. Sabi nga doon sa isang pag-aaral, ang acid ng katawan kapag ay parang acido ng katawan, ng baterya. Kapag ka tumataas. Ganun ka tindi. Kaya sinisira niyan. Ang isa sa mga nangyayari, naluluto yung ating sphincter, yung panara. Imagine mga kaibigan, kung di nyo naiisip, bakit kapag kumakain tayo, yung normal na pamumuhay, bakit kahit anong likot mo, hindi bumabalik yung pagkain? Pero may time na bumabalik ang pagkain, yun yung tinatawag natin na may problema na tayo sa ating sphincter. Kalimitan, lumuluwag yan, nagkakaroon siya ng hernia. Ako meron ganyan. Ang dahilan, dun sa acid. Nag-over-acid tayo, acidity tayo, naluto yung sphincter, lumuwang, nagkakaroon tayo ng hernia, lumulus-lus. Ang pagkakaalam ko sa hernia nung ako'y bata, kala ko, sa mga lalaki lang. Yung balls natin, lumalaylay. Hindi pala. Ang hernia ay part na nangyayari sa ating mga bituka. Kalimitan, sa panahon natin ngayon, sa sphincter, lumuluwag. Kaya malimit na tayo heartburn at malimit na rin tayong acidity, hyperacidity, umakyat yung ating acid. Yun dahilan, nagkakaroon ng problema ang ating hernia dahil nawawala sa level ang ating acid at ang ating pH 9.
Kaya pagka nakakaranas kayo ng ganun, inom kayo ng pH 9 para at least makahabol. Okay ba mga dudes? Pero ang tanong ni Sir, pinaliwanag ko lang yung nangyayari. Pinaliwanag ko lang ang nangyayari. Ang tanong ni Sir ni J. Mapilis, bakit patuloy pa rin sumasakit? Nararanasan niya sa kabila na matapos na niyang inumin ang lahat ng reseta sa kanya. Kaya ako pinaliwanag yung mga nangyayari sa loob ng internal organ natin sa ating sikmura para mas madali mong maintindihan o mas madali niyong maintindihan bakit natapos na ang inuman ng gamot, andun pa rin yung kirot. Sabi ko sa inyo, makunat siya, mahirap talagang tanggalin. Bagkos napilitan siya matanggal dahil yung acid ay naging mukhang asido ng sasakyan. Ganun katapang. Ngayon, yung gamot na ibinigay sa atin, 2 weeks. Hindi po acid laang ang sumira dun sa balok ng ating sikmura. Nag-positive ka sa H. pylori bacteria. Ibig sabihin, may bakteryang sumisira. Ang bakteryang yan, kinakain yan yung mga pagkain. Kasi pag may acid ka, kalimitan, nagbo-bloated ka, may maiiwang mga pagkain doon, kakainin nyo kakainin siya ng bakterya. At ang bakterya napakabilis mag-multiply, dumami. Ang gagawin nun, multiply siya ng multiply, dami siya ng padami, ipapagamot natin, yun yung antibiotic na binibigay sa atin para huksain ang bakteryang yan. Napaka-tindi ng bakteryang yan. Ang tagal patayin. 2 klaseng antibiotic. Hindi po ba, Sir J? 2 klaseng antibiotic ang binigay sa inyo? Ang antibiotic, papatayin yung bakterya. Anti-bacteria siya. Pero yung sugat na iniwan, kasi ang purpose, ang ginagawa ng bakterya, kain lang siya ng kain, nakadikit siya sa wall ng ating, sa lining ng ating sikmura. Nasusugatan na niya yung lining. Yung kasi sip-sip niya, kakakagit niya, nasusugatan na yung lining. May mga pangyayari na nabubutas niya. Kaya nagkaka-ulcer tayo, tapos minsan, pinakamahirap niya, pag nabutas na yan, operation. Operation agad yan, emergency yan. Yan yung nangyayari. May mga sa pag-aaral, at sinasabi ng doktor kapag usap tayo, kapag nagpapagamot tayo, may mga case talaga na nabubutas dahil sa H. pylori bacteria. Yung antibiotic pupuksain yung bacteria, yung mga sol na binibigay sa atin ng ating doktor, yun ang ginagamit para pahilumin. Ngayon, hilom na siya. May manipis na siyang lining, pero hindi pa siya yung tunay na lining na protection sa pagkain sa acid. Kaya pagka nalapatan niya ng anything, may kirot. Tapos na yung gamot natin, pero ramdam pa natin yung kirot. Kaya nga yung doktor minsan, dinadagdagan yung gamot na iniinom natin. Pinahahabaan. Pero hirap sila sa pagbibigay ng gamot kasi enough na yung haba ng kasi nga, synthetic medicine to, merong kalakip na hindi maganda sa kalusugan ng tao kapag tumagal yung inuman ng gamot. Kaya, syempre, kahit pa paano naman, nasa katawan pa rin natin. Hindi naman natatanggal agad sa katawan natin yung gamot, lalo na synthetic, chemical. Hindi yan natatanggal basta-basta. Andun pa rin, tumatala pa rin siya, pero hindi ganun kabilis, hindi ganun kasi nga,
makunat ang bituka. Subukan yung magluto ng ng dinugan. Intestine ang gamit. Napakakunat niyan. Yun yung kahilintulad niyan. Kaya hindi ganun kabilis matanggal yung nararamdaman mong sakit. Although magaling na siya. Totally magaling na siya. Wala na yung bacteria. Pero nagpuproseso pa lang ng pag-heal yung loob ng ating internal, yung balok na yun. Nagpuproseso pa lang ng pag-heal. Yun. Sana. Idea ko lang yun, mga dudes. Ha? Idea ko lang yun. At ginamit ko yung idea kong yan sa akin doktor kung tama yung aking para tinanong ko sa doktor yan, sinabi ko yung idea ko para maalis yung agam-agam sa aking utak, yung takot, dala ng anxiety. Kasi kung di mo bibigyan ng solusyon, na magandang solusyon ang iyong utak, patuloy itong matatakot. Yun yung mga practice na ginagawa ko kapag tapos na ako uminom ng gamot, bakit may mga masasakit pa ako? Iisipin ko yung positive na dahilan kung bakit may nararamdaman pa ako. Matatanggal yung takot, matatanggal yung anxiety. O dagdag kaalaman mga dudes. Pero may sabi ko kanina, meron pa akong isang babasahin. Kay Sir Toto Jojo TV. Hello dudes, thanks. Nakating ka dito sa akin channel. Yan. Nakakaranas siya ng GERD, anxiety, may init na tiyan, balisa, at parang nakakamatay na pakiramdam. At tinatanong niya kung ano ang gamot. Ito, pinanghuli ko ito kay Sir Jojo. Kay Tito Jojo TV. Yan, dudes, shout out. Magandang umaga. Marami na akong kwento, marami na akong vlog na ito yung topic. At syempre, dahil sa'yo, malakas ka sa akin, pumasok ka sa channel ko, pag-usapan natin ito. Unang-una, kanina, kung hindi mo pinas forward ang video kong ito, napakinggan mo. Napakinggan mo ayon sa H. pylori. Although wala kang H. pylori nabanggit sa iyong mensahe, medyo maingay lang, umuulan, pasensyahan nyo na, yan ay dala ng kalikasan, tanggapin natin ang lahat na biyaya ng ating Panginoong may kapal. Kasi, mga dudes, yung H. pylori, ilabas natin sa kwentuhan. Iwanan natin yung gamot dun sa wall. Kasi, acidic, sinisira niya yung wall. Paliwanag ko kanina, tumataas ang acid, bumababa ang alkaline, yung pH 9. Sabi ko kanina, pwede, pag tumataas yung ganun, pwedeng uminom tayo ng, kung hindi naman grabe yung pangyayari sa iyong kalusugan, sa iyong pag-acid, nag-acidity ka lang, nag-hyperacidity, nag-acid reflux. Normal kasi ang acid reflux sa tao. Ang dahilan, nakasobra ka sa mga pagkain o napagod ka, mag-acid reflux. Tataas yung acido. Tataas ang acidity, bababa ang pH 9. Inom ka na pH 9, level agad dyan. Yan ay sa mga normal na nakakain lang ng mataas sa acid. O kaya sobrang napagod ka. pH 9, magle-level siya, hindi na siya aakyat. Anxiety, tulad ng binanggit ko kanina, kailangan makontrol mo yung takot. Ako, dun sa paliwanag ko sa kwento kanina, kinausap ko yung doktor, pinaliwanag ko yung aking opinion about doon sa nararanasan ko pa, kahit naubos na yung gamot,
na siyang isinare ko kay Sir J, bumaba yung tama ng anxiety, naging level, nawala ang takot. Okay ba, dudes? Unti-unti natin sasagutin yung iyong katanungan. Mainit na tiyan. Yun ang sinabi ko kanina. Balisa, ito yung anxiety. Nakakamatay na pakiramdam. It's a part of anxiety. Malinaw ba, mga kaibigan? Malinaw ba, dudes? GERD and anxiety, yun yung kabuuan. Gamot, mahalaga magpa-check up. Isa number 1. Kasi, ang GERD, ang anxiety is a chronic disease. Hindi ito nagagamot. Ba't nandito tayong lahat? Bakit nakikinig kayo? Bakit pumupunta tayo ng doktor kung dito nagagamot? Pero ito, nakokontrol. Ang ginagawa natin kapag meron tayong ganitong sakit, ino-control. It's a part ng prevention. Prevention, mas maganda sa walang sakit. Better kung wala kang sakit kasi hindi ka kakapitan ng sakit. Cure ang ginagawa natin. But, hinahaluan natin ng prevention. Nang sa ganun, hindi tayo makakuha ng ibang sakit, ng mga komplikasyon. Paano tayo magkakakomplikasyon? Sa tagal ng sakit na kasi nga, wala itong cure. Matagal natin dadamdamin ang sakit na to, kakapitan tayo ng iba pang mga sakit dahil dito sa nararanasan natin. Isipin natin, ang problema natin, digestive system. Ang digestive system, ang pangunahing parte ng katawan natin na kumukolekta ng lahat ng pangangailangan ng ating katawan. Mga vitamins, mineral, may mga sodium, may mga, basta yung chemistry, na pumapasok sa ating katawan, yan ang pangunahin. Diyan manggagaling kasi sa pagkain natin kukunin. Tapos, i-distribute siya ng ating dugo, blood flow, sa iba't ibang parte ng katawan natin. Pag may problema ang digestive system, magkakaroon ng problema ang blood flow, magkakaroon ng problema ang lahat ng parte ng katawan natin. Kung ano yung pinakamahina, siyang unang mararanasan at mararamdaman natin. Anong gamot? Yung lahat ng sinabi ko. Pero wag nating kakalimutan ang guide ng ating doktor. Kasi makabagong sakit to. Makabagong sakit yung pumapasok sa atin. Kailangan may guide. Tama ang pag-inom. Hindi natin pwedeng abusuhin. Sabi ko nga sa inyo kanina, synthetic chemical ang ating gamot, kailangan controlled ng ating physician. Kasi may masamang epekto. Hindi lang magandang epekto ang dulot ng gamot sa katawan natin. Meron ding itong masamang epekto na dinadala sa ating katawan. Yun yung isang part ng sinabi ko sa inyo na pwedeng magdulot ng sakit. Magdulot ng pagkakasakit. Kasi merong side effect na magkakaroon tayo ng mas malalang karamdaman. Basta kung nakokontrol natin ang acid reflux, ang anxiety, hindi ito nakakamatay. Nakakamatay ito kapag hindi natin ito kontrol. Unang-unang bibigay, mga kaibigan, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, kidney disease, sakit sa atay, at sakit sa utak. Kasi may anxiety tayo, pwedeng pumasok ang depression, pwedeng suicide, pwedeng ganun yung mangyari. Paano mga dudes? Mahaba na ang kwentuhan natin. Sana alam mo na